Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisterlets, CR tayo, let's go. Let's go. Okay. Kumusta naman kayo girls? We're okay. Share ko lang, Ano? may reklamador lang ako. What's your reklamo? Go. Kasi lately, hindi kami masyadong nagka-camping ngayon. Kasi etong si Lucas, dati enjoy na enjoy siya sa camping. Pero ang hirap kasi, pagkatapos ng camping, lagi ang dami niya mga kagat-kagat. Totoo. Ewan ko kung kasalanan ko ba yun? Hindi ba enough yung Lagyan mo kasi off-lotion ng na nilalagay ko sa off-lotion. kanya? Ano ba yan? Off-lotion. Ano ba may katul pa? Ganon. Hindi ko alam. Sayang nga, enjoy na enjoy kami. Kompleto na kami ng gamit. Tapos meron na kaming bucket hat. Tapos meron na siyang Crucial ba yung binoculars. bucket hat? Sobrang crucial yung bucket hat. So, hindi ko nga alam eh. Parang feeling ko kailangan namin ng education. Mga ganyan. Right. Mga do's Speaking and of don'ts. camping and education about camping, syempre, magaling tayo dyan sa paghanap ng resource speaker. So we have here today is Mr. Antonio Ramon Ogsiaco, so formal, also known as Tony Boy or TB. TB, Tony Boy or TV is fine. thank Hello, you for Tony Boy. Hello. guesting in our show. Thanks, Tony sir. Boy Hi, siya, sir. pero ikaw ba ay totoong boy? Ano? Ba't parang natahimik ka? Ano yun? Hindi lumab... hindi Tony Boy, pumasok. pero ikaw ba ay totoong boy? Ay, nako! nung pinanganak ako, boy na ako. Tapos naging girl. Hanggang sa boy na yung gusto mo, no? Bahagi sa Pride Month ang episode ko. Happy Pride Month. So we just have a few questions about camping. Kasi ako, I'm a mountaineer, but I still don't know a lot of things about camping. So maybe Jeline, Jeannie, you have questions for TB? Ayun, siguro sir mag-start ako. Kung halimbawa mayroong kasamang mga kids, ano siguro yung mga top na tips na ibibigay nyo for mga campers, ganyan? Or hiking, pwede na ba mag-hiking ang kids? Pwede yan. Pwede naman kung medyo tingin nyo yung mga anak nyo ay at least physically fit. At medyo active naman sila. Kaya lang you have to keep an eye on them. Siguro yung mga kids nyo, maybe there should be an age minimum about 8 years old. Kasi normally ang experience namin sa mga kids, hindi naman sa physical deficiency niyan. Minsan kasi yung mga bata walang sense of danger. Sila natatakot kahit ano. Parang ganun. Ay, Tapos, bear hug ko. Bear sa Pilipinas talaga, Jeline. May bear. Bear talaga. TB, Sige. just a quick question. How many years have you been hiking? Or how many, Ay, nako, when did you since- start mountaineering? Since 1999. Tagal na. Ikaw ba yung isa sa mga pioneers ng AMSI? AMSI, by the way, is Ayala Mountaineering Club Incorporated. Wow. Hindi naman po kasi AMSI was founded in the 1980s. Medyo musmus pa ako noon. Ulul. I joined them in 1999 as a trainee. Musmus ka dyan. Hindi nga. Wait lang. Okay, go, Hoy, Jenny. huwag ka kukontra ha. May kaibahan po ba yung camping noon sa camping ngayon? Like, pagdating Oo. when it comes to Malaki the... yun. Dati kasi yung mga equipment namin noon, medyo mabigat. Yung tents were heavier, made out of more heavier materials. Yung backpack namin was heavier.
made up of more heavier materials. And as time went on, technology became better. So these materials were lightened, made stronger, and able to withstand the elements. Yung tipong pag hindi mo na-expect biglang pinagyukan dun sa bundok, mas protektado ka with the new equipment today. Tsaka dati naka-jeans pa kayo kung mag-hike, di ba? Oo, pero wag na wag nyo gagawin ngayon yan. Bakit naka-jeans? Kasi wala bang noon? Wala bang mga jogging pants? Ay nako, lalo na yon. Jeans and jogging pants is a no-no. Kasi jogging pants and jeans are made out of cotton. And if cotton gets wet, Mas bibigat mabigat. yun. And it does not repel water. What happens, it absorbs water, lalo kang lalamigan yan. So you need a material that expels or wicks moisture away from your skin. Like the materials that we have today. Dati pa nga, cotton shirt ang ginamit namin. Maling-mali yun. Dapat you should wear at least athletic shirts. Tsaka yung mga technology ngayon yan, hindi nangangamoy yung mga damit, yung odor wicking. Kaya medyo nung na-meet ko si Diana, medyo nung nag-hike kami together, parang pabago pa rin siya. Yeah. Akala ko may hirit ka eh. Pwede ka na Ay, kumontra, Di. pinapawisan. Totoo yun. It's so true. Pwede ka kumontra, Di. Pero katunayan, kasi di ba, pag ilang days na kayo hindi naliligo, medyo yung katabi mo, kamoy mo na, di ba? Tapos let's say, nauna ka maligo, after siguro 3 or 4 days hindi ka naliligo, paglabas mo sa shower room or sa bathing area, paglapit mo sa kasama mo, sus ko, amoy na baw-baw nila. Ano ang longest hike mo? Number of days? And Mga which 5 mountain? days. 5 days, Mount Apo? Mount Apo. Sa Mount Apo, Oo, sa... tayo, di ba? 5 days tayo. Oo, 5 days tayo. Di ba? Nung Yes. inendak ka sa club, sa Mount Kalatungan, sa may... Oo, Yung- di ba? 5 days ka. 5 days. Grabe. Yung beginners yun, yung Mount Apo? Ay, di ho yun. Hindi beginners ho yun. Basic mountaineering training for about 4 months. Mga beginners, yung mga July, bundok August, dito sa Rizal. Actually, 5 months Mga pala. beginners Tapos yan. yung pinaka-induction Makulot doon climb. sa may Batangas, sa Cuenca. Oo, tama. Yung pang beginners yun. Tama. Yung beginners po, hindi aabot ng 1 day or hindi kailangan ng camping. Hindi. Overnight pa rin. Pwede umabot ng 1 day, Oo. pwede ka rin mag-overnight. Like sa Batulao, masarap mag-overnight doon kasi malamig. Although, pwede ka rin mag-1 day. Ang Pico de importante Loro. doon sa lalo na pag meron kasi kasama yung Pico de Loro, pag may kasama kayo, kaya lang ang Pico de Loro parang palengke. Gusto ko lahat ng tao, gusto pumunta doon. Gusto ko mag-Instagram post. Ano ba yan? Tsaka pag-akyat mo, may nagtitinda ng mga buko juice, di ba? Oo. Na nakachinelas. Pero ito lang pag may kasama kayong mga bata, make sure may dala kayong insect repellent. Correct. Tama, Jeline. Oo, kasi kawawa ng mga bata. Oo. Tsaka hindi lang lamok. May iba't ibang mga insekto. Limatic. How do you fight off limatic or rid of them? Ano yun? Ay nako, Yung limatic, explain yung mo nga, mga TV. limatic is leeches actually. Oo, The yung English mali. term for that is Oo. leeches. Pero may mga ibang brands ng limatic. Dahil tropical country tayo, marami tayong leeches. You can find them in the trees, in the leaves, in the stems of the trees. Bigla na lang bababayan. Tapos, what they do is they suck the blood out of your skin. Tapos, after they finish sucking your blood, tataba sila ng tataba, Oo. then they just fall off. Yun. Limatic. So, how do you prevent yun, yung mga leeches? Well, na you cannot, normally what we do is we put a slippery substance on our
skin. Mm-mm. Example, no? Dried oil or dried soap where pag kumapit sila, madudulas sila. Pag hindi mo naman nagawa yun, pag let's say, na may limatic na yung hands mo, iwanan mo na lang ng matapos niya sipsipin yung dugo mo. So, okay yun, i-flick from your skin. Oo. Yun, tatanggal na yun. Huwag niyo siya interrupt habang siya nagsasak ng dugo, ha? At pag ginawa niyo yan, kakati yung area na kinagat ka. Oh. So, iwanan mo siya matapos. Paano po kung sobrang dami? Ano? Pag sobrang dami po. Like, kasi doon sa province namin, marami kaming ganon. Ang tawag namin mato sa ganon. So, ang daming umaakyat sa skin. Paano po kung masyado silang marami? How do you deal with that? Well, normally, minsan, meron kaming dalang alcohol, yung sprayer. Mm-mm. So, we can spray them with alcohol. Then they fall off. Salt. Then sometimes salt also. Mm-mm. You can put salt. Saan ba yung probinsya mo, Miss Jeannie? Sa ano po, sa Nueva Vizcaya. So, mabundok po kami doon. Ay, oo. Minsan, yung kasi yung bundok ng Nueva Vizcaya, konektado yan sa mga bundok sa Benguet. Mm-mm. Ano na yan, Cordillera yan. Cordilleras. Oo. Wala, hindi masyado marami pneumatic in that area. Mas marami dun sa mga Matubig. areas like Matubig, Batangas, oo. Mindoro, Laguna, Ito, may lalo tanong na pag tayo. rainy season. TB, may question tayo galing sa producer natin. I have a question. Nanonood kasi ako ng mga camping videos and yung iba, sobrang bongga ng gamit. Do you think that posh camping defeats the purpose of camping or not really? What do you think about glamping, for example? Is it pa-cute lang? Actually, yung glamping, pakit talaga yon. Kasi first of all, naka-set up na yung area for you to camp. Secondly, you don't need to hike to get there. You can bring your car, park it there, then walk a few steps, set up na kayo ng camp. Di ba? Sa akin, hindi naman talaga camping yan eh. Di ba? Tapos meron na silang built-in Aircon. restrooms and shower rooms. Di ba? Yung iba meron pang pinoprovide na camp tents with air conditioning. Hindi naman talaga. Kaya nga tinatawag doon glamping. Oo. Correct. Oo. TB, alam mo, ang kasukatan ko ng totoong camping, yung maghuhukay ka para umebak. Ay, nako. Dapat ma-experience mo yun. Ang tawag namin doon Oo. major. Major. Tapos Oo. pag-iihi ka lang minor. Oo. Alam mo, ang also, pag babae kayo, mas mahirapan kayo sa camping kaysa sa lalaki when it comes to your number one, yung ihi at saka pagdudumi. Okay, lalo na yung pag-ihi. Kasi yung lalaki, lalabas lang ng tent yan, maghanap na lang ng lugar, tapos. Yung babae, hindi eh. Magsasama pa siya ng kasama. Oo. Tara, CR Nagaya tayo. pa kami. CR tayo. Oo, Tara, CR silang tayo. dalawa. Bakit dalawa sila? Kasi yung isa magbabantay habang yung isa nagsisiyar. Tapos vice versa. Pag hindi, let's say, open area yan, Diyos ko, di ang dami makakita sa inyo. So, hahanap kayo ng lugar na hindi masyadong open, maraming puno, maraming grass. Yun. O kaya maghahanap kami ng 4 na kasama. So, Pwede parang rin, yun na yung na nakatalikod lahat. pader, yun yung mga pader mo. Major. Alam mo, Oh. TB, nakaranas ako dati. Pagkatingin ko sa panty ko, may sumamang insekto. Yak! Seriously. Pagka, Sa panty mo? nag-minor ako, umihi. Tapos pagka kinabukasan, pagkita ko may insekto na Yak! Yeah, tamatay sa baho ng pek-pek. Kaya ko, hindi. Buhay na buhay. Buhay na buhay yung insekto. Oh, hindi mo nalata. Hindi ka nalata. Biro mo natulog kasama ko yun. Diyos ko, hindi ka naman nasarapan. Gago. Oh my God. Di Wait lang, ikaw. kami yung mga komedyante dito ha. Wait lang.
Pero O gaano yung po pag-major naman. Yung pag-major, yan ang sinasabi ni Dayan. Paano mag-major? Paano magdumi sa bundok? Mm-mm. Siyempre, hahanap ka ng lugar na medyo malayo-lay sa tent. Sa mga tents, yung mga camping area nyo. Tapos ideally, yung lugar na hanapin nyo, yung medyo malambot. Kasi magkuhukay kayo eh. Mm-mm. Yun, pag magkukay kayo, kung meron na kayong maliit na, yan, na hole, ganyan. Normally, you squat on the hole. Yun, tapos doon kayo magdudumi. TB, di ba Ah. may famous na kwento. Merong nag-major. Pero kung saan siya nag-major, pagkahukay niya, meron ng laman. Yak! Ah, oo, Diba? Diba? Ayun. oo, meron. May ganyan. May ganyan. Kaya importante kasi, after you major, okay, naglinis na kayo ng wet ones at saka toilet paper, di ba? Pag-cover nyo ng tae nyo, make sure na may maliit na piece na toilet paper. Nakalagay rest in peace. Nakalagay Para- rest in At least yun ang marker mo. na Sasabihin ko sana, meron cherry on tumae top. doon. Pero in peace naman si Ginny. Oo, di ba? Di ba? At least may marker kayo na yung susunod, huwag na tumae doon. Di ba? Pero grabe naman kasi, what are the chances, di ba? Laki-laki ng bundok, ang dami-dami lupa. Kung saan ka naman tayo may umibak na. Kasi minsan, Dahil kasi yan may sa designated, may designated may- area, di ba, TV? area eh. Ng team daw, doon kayo to. Doon yung yung major area. Oh, di ba? Tapos minsan, naglalakad kayo. Nag-hike kayo. Wala pa kayo sa campsite. Biglang sumakit yung tiyan nyo. Tapos malapit kayo sa ilog. Eh, wag naman kayo mag-major sa ilog. Oo. At least 100 meters away from the banks of the ilog. Oo. Kasi yung ilog, yung ilog na yan, kinagamit ng locals yan for their water source. Oo. May Doon ka rin naglalapad. kumukuha ng tubig pang hiking. Malinis yung ilog na yan, ha? Hindi siya yung ha? Eh, doon nga namin kinukuha yung tubig pang luto, Oo. pang inom. Malinis yun. Malinis yun. Tips, may paraan ba kung paano matest kung pwede pang inom yung tubig? Or how would you like fetch a pail of water? Alam mo? How do you get the water for drinking? Actually, Jill. to tell you quite frankly, tinatanong lang namin sa guide, pwede ba inumin yan? Pag sinabi ng guide, pwede po. Iniinom namin yan. O di pwede. Oo, buhay pa siya eh. Oo. Pero actually, Turo dati TV na pagka kunyari doon sa pinaka bubbles na part, yung maputi, parang ganun. oo. Something to do with that. Normally kasi, yung mga areas with free flow, ibig sabihin free-flowing water, hindi still yung water, yun ang pinaka-safe. Oo. Oo, yun ang Pinaka-safe totoong yun. summit water, di ba? Oo. Yun ang pinaka-safe. At saka let's say, may area na may spring na near the cliffs, tapos free-flowing yung water, yun ang pinaka-safe sa lahat. Basta windy stagnant yung water, pwede yun. Correct, yeah. Saka masarap yung tubig sa bundok. Oo, Malamig. sobrang refreshing. Oo. Oo. To Para swim kang in also. Yeah, Para ka kumuha ng tubig sa ref. correct. Mm. Pag sa kunwari, mawala ka sa wilderness or dyan sa bundok or ano yung mga gamit na kailangan mong, basic lang, na kailangan mong meron ka to survive? Yung pinaka-basic. Like, hindi mo kailangan ng backpack or what na masyadong malaki. Yung parang... Well, Mm-mm. Number 1, compass. Mm. Tapos, tubig. Kasi pag umubusan ka ng tubig, paano na, di ba? Mm-mm. Number 1, compass, tubig. Tapos, you have to be very observant. Okay?
normally, yung mga bundok, may mga trails yan. Okay? Makikita mo, may mga trails yan. Hanapin mo yung mga footprints ng mga tao. Oo nga, no? It's very easy to discern. Just follow the footprints. And you will reach wherever you want to reach. Parang Bible verse lang. Okay. Actually, Yes, Father. nung nagsimula ako mag-hiking, wala pa kaming Google Maps noon. Ngayon yung mga Oo nga, no? katulad ni Dayan, yung mga bata katulad ni Dayan, may mga Google Maps na sila. Maski GPS, Basta may wala pa kayo signal nun, ka no? sa bundok, pwede yun. Paano kung wala kang signal? Yun. Doon mo hanapin yung mga footprints, yung compass gagamitin mo. Tapos be observant, okay? Kung wala kang compass, anong gagawin mo? Yung araw. You watch mo, what time of the day it is. Example, everybody knows where the sun rises. Where does the sun rise? East. East, di ba? So pag doon sumisikat yung araw, anong opposite ng east? West. West, di ba? Okay. So, yung north is normally kung ito yung west, yung north is on top of the west. Then yung south is behind. So yun. Alam mo kaagad yun. So be very observant on those things. Ano yung basic knowledge na natututo mo na yan sa school, pero yung practical application na nitong nangyayari sa'yo. Totoo ba na kailangan baliktarin yung t-shirt para hindi maligaw? Ano? Bakit? Bakit mo babalik tayo yung t-shirt Di ba mo? pa kasi may nanuno daw, nanununo. Ay, hindi naman ako naniniwala sa mga nuno na yan. Well, anyway, kaya lang yung mga tao nagbabaliktad ng t-shirt kasi mabaho na yung loob niya. Side A. Para Yung side A. singaw. Teka muna, Dayan. May tanong ako sa'yo. Bakit Ako host dito Teka muna, Dayan. May tatanong lang ako sa'yo. Ano? Nung dati namumundok tayo, yung nagbabra ka ba o hindi? Nagbabra. Yun. Bakit? Pero anong material ng bra mo? Pag dry fit yata yun. O yun, Okay. di ba? Oo. Huwag kayo, another thing, no? Kung mag-hiking kayo, babae man lang o lalaki, yung underwear nyo, hindi pwedeng cotton. Kasi yung cotton magsha-shaft sa skin nyo. Correct. So use athletic type underwear, yung dry fit tinatawag. Para hindi mag-shave pag sa babae, sa mga singit-singit ninyo, sa lalaki, yung Sa bola nipples. nila. Para hindi mangitim. Hindi, para hindi sumakit. Hindi magkaroon ng shaving. Yun yung concern ko no? Para hindi mangitim. Makitim yung singit. Si TB nga pala is also dive master. No, TB? Talagang pailalim tsaka Yes pataas po. yung mga hobbies mo. And you also do biking now. You know what I don't know? What you Yeah, I really do do in cycling, life? yes. What do you do in your profession? Yeah. Ay, Dayan, nawala ka. Ano yung sinasabi mo? What do you really do in life? What's your profession? Well, I own a IT company that does network solutions. Oh, wow. Alam mo, Medyo ngayon ko lang malalim, nalaman no? yan. Ang tagal na kitang kilala. Pero akala ko, Talaga? panay adventure ka lang. Di naman. Nagtatrabaho naman ako to afford my adventures. Parang siyang alter ego. Alter At saka ego yan. Importante pag nag-hike kayo, nagka-camping kayo, magdala kayo ng somebody like Dayan para masaya. Yay! And somebody like you. Naku, nagsipsipan pa. Nag-alin? Magdala Hello. ng? Somebody fun to be with. Oo. It's
Ito si TB. Kung yung marami mga... Huwag kayo magdala ng maraming problema at huwag kayo magdala ng mga reklamador. Diyos ko. Sa hiking din, merong kaming grupo-grupo na kunyari lead pack. Ito si TB is sweeper ang tawag. So can you expound on that, TB? Okay, dun sa... when you do a hike, meron yung tinatawag nilang lead pack or yung nauuna or yung mga trail masters, yung nagsaset. Sila nagdadirect kung saan kayo dadaan. No? Tapos yung mga tao sa gitna, yun ang talagang hikers. Tapos yung nauuli, yun ang tinatawag namin na sweepers. Doon sa pangalan sweepers is we make sure nobody is left behind. Kasi we make sure na Correct. walang naliligaw. Love ng lahat ang mga sweepers. Oo, Sila yung walang tumutulog pag may naliligaw, nai-injure, pag may Akala naiiwan ko na gamit, sila nakakakuha. Ano? Bakit, Ginny? Akala ko siya yung maglilinis ng mga dumi ng mga... Oh, bad trip naman yun. Kaya sweeper. Hindi naman. Ano, as a kasi sweeper, TB, sorry, you were saying something. Di ba yung broom, di ba? Pag nag-i-sweep siya, kuha nila lahat, di ba? So yung mga nai-injure, yung mga na nagle-left behind, yung mga pagod na, yun, sumasama na sa amin yun. Pero kayo din yung nagliligpit, di ba? Pag may naiiwan sa campsite. What's the worst thing that you got? That you found? Ay nako, Ano? underwear. May napkin na may regla? Meron ba? Meron din. Ew! Napkin na may regla. Meron din yung underwear. Sabi ko, ano ba ito? Hindi nila na-ipack. Kasi may naiiwan talaga. And when we leave the campsite, kailangan Malinis. pristine yan. It's like, wala nag-camp doon. Oo, responsible camping. Oo. You take nothing but pictures. Oo. You kill nothing but Not time. that time. Oh, ano yung pangatlo? Leave nothing but footprints, kill nothing but Yun. time. Ayun. Oh. Yun ang Mountaineer's Creed. Ako, sir, So, nabalitaan talagang- niyo ba yung sa yung sa nangolekta ng sand sa iba't ibang beaches? Bakit naman? Yung nag-viral lang po sa social media na nangolekta siya ng sand from iba't ibang beaches. Tapos finlex niya pa yon. Well, collecting sand for scientific studies is okay, but why do you want to collect sand? Gusto niya marami siyang baggage. I mean, hello. Or by the way, there are two types of sand pala you can find in beaches. Baka hindi nyo alam. May coral sand, which does not absorb the sunlight, no, the heat. At may silicon sand that absorbs the heat. Kaya minsan, pa ibang beaches, pag tinapakan nyo yung sand sa umaga, medyo mainit, hindi nyo matapakan kasi mainit. Yun ang silicon. Pero may mga ibang sand na yung coral repels the heat. So pag tinapakan mo yung coral, medyo malamig yung sand. Yan ang sand na makikita nyo sa Boracay, ganyan. El Nido, ganyan. Ang alam lang namin, Dolomite. Yun. Ay, hindi sand doon. Sand lang yun. San. San-san. Kung san-san lang dyan. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m.
See ya! Ito si San-san Jeline lang kasi, dyan. si Jeline kasi mga beginners no, mga Opo. bagong nagka-camping siya. Mm-mm. So ano yung mga tanong mo, Jeline? For yung mga Ano kailangan. sir, meron po bang certain setup? Halimbawa magsi-setup ka, saan mo ilalagay yung lutuan mo, ganyan. Parang may dapat bang configuration yan? O naman, Lutuan. meron naman. Normally, what we do is we find a spot that is slightly inclined. Mm. Kasi pag umulan yan in the evening, or let's say, di mo alam kung kailan uulan yan, at least the water can flow through underneath your tent. No? Mm. Pag medyo flat yan, nag-iipon yung tubig sa ilalim. Di mababasa ka. Di ba? So Opo. medyo inclined lang, going downwards. Okay? Yan, number one. Yan ang spot na hanapin mo. Number two, about 50 meters away from an ilog or stream. Para kasi pag tumaas yung tubig, at least protected ka. Pangalawa, checkin mo din kung may mga dumi ng mga hayop. Hindi yan. Mm. Dumi ng kalabaw, dumi ng aso, dumi ng kwan. You don't want that underneath your tent. Di ba? Tapos checkin mo rin kung may mga rocks in that area kasi pag pinagtungan mo Masakit. yon, Oo. masakit, di ba? Mm. Yun ang mga pag-select ng campsite. Mm. No? Ngayon, pag na-set up mo na yung tent, normally, wag ka muna mag-camp pag hindi mo alam kung paano mag-set up ng tent. Babasahin mo pa yung instructions doon. Hindi, bago ka pa umakyat, o bago ka mag-hiking, sanayan mo na kung paano mag-set Oo, up ng tent mo. practice. Tama. Practice ka muna. Mm-mm. Diba? Para normally, it takes only 2 to 3 minutes to set up a tent. It's not fast. No? Mm-mm. Lalo na with the modern systems now. Mm-mm. No? Ang bilis-bilis lang yan. Tapos, after that, after you've set up your tent, you've changed into complete clothing. Normally, nagdadala kasi kami ng yung parang, ano tawag mo doon, Dayan? Yung sa kitchen area, yung parang bubong. Yung tarp. Mm. Nagdadala kami ng tarp, tapos nagsiset up kami ng tarp. Doon kami nagluluto sa ilalim ng tarp na yan. May mga ropes kami, tinatali namin sa mga puno-puno, ganyan. Yun na rin yung socials, tawag namin doon, socials area. So doon nagka-gather din under the tarp yung mga ibang campers, kakain doon, luluto doon, kakwentuhan doon, magbabashing doon, yun, iinom doon, yun. yun talaga yun. Pero Yun talaga yun. ano po yung usually yung dinadala na pagkain sa camping? Kasi, 'di ba, parang mahirap magluto ng pang gourmet doon. Disagree. Yung nga dinadala namin pang gourmet. Wow. Oo! Oo, totoo yun. Oo, kasi if you go hiking, you're hiking for 8-10 hours. Siyempre, you want to reward yourself with a good meal, di ba? So, you're bringing your meal. Like, ako, I'm known specially for bringing my rosemary-scented lamb adobo. Oy, wow! O, sige, sama nga kami minsan. Wow. Diana, ano Iba nga specialty mo? nagpapasta pa eh. Wala, hindi ako nagluluto. Na ako lang O, yung iba nagpapasta siya. Iba nagpapasta. Yun nga yung actually what AMSI is known for also, right? Hindi lang tayo basta-basta pansit canton, yung mga dilata. Oo. Pagtatawanan kapag ganun. Oo. Talagang kami, nagluluto talaga kami ng masarap. Iba, Hindi ba- sinigang, yung iba.
Yung iba, meron pang meron pang ang tawag doon, liempo, lechon Oo. kawali, mga ganyan. Pero pag kunwari 4-5 days hike, hindi ba masisira yon? Like, or may dala kayong mga cooler na kailangan nyo pang buhatin? Ay, wala kaming cooler. Bigat-bigat ng cooler, no? So, paano nyo What po we do- transport? Katulad ng meat, medyo half-luto na yan. Karamihan yan, half-luto. Okay. Binabalot lang namin sa Pre-cook. newspapers to keep it cool. Diba? Mga ganyan. Tsaka karaniwan, pag akit mo ng bundok, malamig din eh. So parang i-ref. Oo, tama. Yung Mount Pulag, doon sa Baguio. Cordillera, Oo. gusto mo, iwanan mo lang yung water bottle mo sa labas ng tent mo. Paggising mo the next day, may mga ice. Para kang nag-yellow-yellow yung sa loob ng Oo. water bottle. May cold water ka na. Oo. Tapos, syempre, may mga ulam ka to eat for the next day, di ba? Normally, kinikip muna namin yan sa backpack namin. Or, we put it up dun sa let's say yung kung may tarp ka, inaakyat namin para hindi kunin ng mga hayop or iwanan namin sa loob ng backpack. Meron din po yung mga yung mga food habang nag-hike ka. Kasi meron akong na-experience dati na nag-stop siya kasi parang nanghihina siya. Tapos kumain siya ng something like sugar or something, gummy bear or parang Trail gano'n. food. Oh, trail Oo. mix. Oo, Tawag parang namin doon trail food. Oo. Trail food. Mixture siya ng salty food. Like mga ding-dongs, mga ganyan. At saka the sweet. Like mga gummies, mga... Ano ba yun? Yung may... Masarap yun eh. Yung may coconut sa ilalim. Yung ginaganong sip mo. Jelly Ace. Jelly Ace, yun. Oo. Sarap yun. O yung mga dried mangoes, dried fruits. Banana chips Because naman, yung TB. sugar Ito gives naman, you no? energy. Inaantay ni Di yung banana chips. Yung ano? Banana chips. Banana chips. Ano ka ba? Oo. Oo, yung banana chips. Kaya Hindi pala pala may sa dip. kaya pala may trail mix. Ngayon ko lang trail Oo. nalaman mix. na Correct. doon pala Yun ang yun. galingan. Kaya may trail mix yun. Mixture yan ng sweet at saka salty. You know. Ako, parati ako nagdadala ng dried mangoes. Kasi masarap yun eh, pag kailangan ng energy. Minsan nagdadala ako ng ding-dongs. Masarap din yun. Si Dingdong Dantes. Oh, masarap din yun. Masarap yun. Actually, lahat ng mga bawal na sinabi ng doktor na dapat ko iwasan, doon ko na nakakain pag nagka-hike ako, no? Pero ano yun? Instant boost yun? Like, kunwari nang hina ka bigla. You have a poor Tapos kung credibility kinain when mo, you're talagang outside. instant boost siya? Oo, pag-aramdaman mo. Lalo na pag sugary yung ano mo, ay nako. Mabilis. Pag dried mango, mabilis. Mm-mm. Pero ang Yung trick boost daw mo. doon, bago ka gutumin, kumain ka na ng trail food. Oo. Yun yung trick doon. Oo. Bago ka manghina. Paano mo malalaman? Gauge mo Like- lang, yung based on the time. Kung kailan ka last Kailan ka nag-lunch. huli. Okay, okay. oo. Tandaan mo, lahat ng mga kinakain nyo doon, lunch, dinner, iba-burn nyo yan. No. But no. Iba-burn nyo yan kasi you're hiking long distances. No. No. Sino yun? Sino ang katabi? May katabi ka dyan, TB? Di ba may pets ka? You have Doktor, Shih Tzu. unfortunately, kinukontra ako. Gusto nyo makita? Sige, sure. May video tayo eh. No. Saan ba yan? Nagtatago siya. Sir, sa diving, curious ako kasi parang alam ko may something na ginagawa to
to protect your inner ear from pressure. Tama ba? Parang may something siya about breathing. Tapos may sinasabi pa silang decompression, gano'n. Ay naku, that's a very complicated. Kasi ganito yan. Water is 800 times denser than air. So if you notice, pag nagsiswimming kayo, kahit 5 feet ng water, pag dive nyo, sumasakit yung tenga nyo, di ba? Because of the pressure of the water. Now, in order for you to relieve the pressure of the water from your ears, or what we call equalization, normally, there are several ways you can equalize. Pag nasa aeroplano kayo, you're going from a less dense atmosphere to a more dense atmosphere. Pag naglalanding aeroplano, di ba sumasakit yung tenga nyo? Normally, a lot of people do is swallow, right? That would relieve the pressure, right? Yes po. In scuba diving, we use the Valsalva method, which is simply pinching your nose and forcing the air through your nose, and you'll feel your ears loosen up. Why don't you try it now? Sige, subukan nyo. Pinch your nose. Force air to go into your nose. Oh, what do you feel? Sige. Ano mo? What do you feel? What do you feel? Pressure sa ears. Di ba nagre-relieve yung pressure? Di ba? Oh, ikaw, Jeline. Parang gumaganon. Oh, yun. Yun. Ang galing. Gano'ng kalalim, sir, yung pinakamalalim na na-dive nyo? Well, actually, ang recreational depth, tinatawag namin, depth, is 130 feet or 40 meters. Oh gosh. In the metric system, it's 40 meters. Yung imperial system is 130 feet. Yun ang recreational limit for diving, scuba diving. Although people can go deeper if they use what they call mixed gas, mixtures. But that's another discipline that you have to learn to get certified with, no? But if you're just diving on air, say, with a tank on your back, using air, just air, and then yung recreational limit mo is 130 feet or 40 meters. Gets nyo? Oo. Oo, nag-gets namin actually. Di ba, ang technical niya, ang galing. Oo. Oo, kasi Sabi na alam nakakatakot. niya kasi nga matanda na. Bastos talaga ito si Dayan. No. Meron po ba kayong ano yung pinaka worst case na emergency ang naranasan nyo while first sa hiking, pangalawa dun sa diving? Oy. Alam, DB, can I just mention also, nakinabang din yung diving skills mo during an instance in Anawangin, remember? Kayo yung naghanap ng mga, ikaw na lang magkwento. Okay, kasi meron incident nangyari. There's a group of mountaineers that went to Anawangin. That was just parang nire-recon nila yung area for future climbs. So on the way back, biglang they were crossing a river, biglang inanod sila ng tubig. Flash So flood. nawala sila. Nag-flash flood sila. So I was asked, well, a lot of us was asked to look for the people that was scared away by the floods, and there were 3 of them. It's not really diving skills because you don't really need diving skills there, but what you need really is how to look for these people. Grabe, oo. Well, we found Ikaw isa sa finally. mga nakahanap, di ba? Oo. Well, hindi. I was in the group that was looking for them, but hindi ako mismo nakahanap. Because the last person they found was already in an island off Pangasinan. Wow, that far. Ang layo That nga. far because Pero syempre, remains na.
And bloated na Ay! yung katawan. Parang kinain na ng isda. Tama TV, you saw the remains, right? No, I never saw the remains. Okay. Kasi dinala Pero- kagad sa funeral parlor. Yeah. But how it was described, parang ano na, agnas na, tsaka parang Oo nga, kinain ng parang isda. nagdi-decompose na. Kasi it was 3 days already bago siya natagpuan. At ang nakakita sa kanya ay isang fisherman from that area. Nakakaano naman. Oh, yeah. So, Pero what- kailangan is talaga there no- mag-ingat. Are there no ways na parang malaman mo na Oo. magpa-flash flood na? Kasi ang daming videos na nakikita na ganun eh. Yung nagpipiknik sila and all. Tapos biglang may flash flood. So wala bang ways para malaman kung merong parating or ano? Actually, kaya nga tinatawag na yung flash flood. Kasi like example, bago sila tumawid, ang kwento pa ng mga nag-survive yan. Pare-pareho yung mga kwento niyan eh. Halos pareho sinasabi. Na bago sila tumawid, meron sinusundan silang local na residente in that area. Tapos, tinanong pa sa residente, saan pwede yung tumawid? Tapos tinuro pa ng, dito pwede. Tapos nakita nila, tumawid yung local. Dalawa sila eh, tumawid ng river. So, ginawa nila, tumawid na rin sila in that area, not knowing na biglang may flood in that area. Well, one of the, Pero karaniwan ba, TV, Kaya nga ang sila flash flood tinanong yung mas local kasi prone pagka rainy the season? night before or that morning before, umuulan na ng malakas. Kasi usually galing sa ano yun, di ba? Waterfalls. Oo. So it's safer to camp away from water? Yes, it's always safer to camp away from water. At least 50 meters away. Kasi, pag hindi ka nag-camp ng 50 meters away, baka paglagkat sa umulan, nag-rise yung tubig. Oo. Yun. Well, actually, any sort of camping in the wild or any trekking, there's always risk. What you try to do is minimize the risk. And same thing also with scuba diving. That's why you hold training sessions for scuba divers or lessons, certification classes, is to minimize the risk of scuba diving. Also the same thing with mountaineering, no? Kaya meron kaming trainings for mountaineers is to minimize the risk. A lot of people that have died from mountaineering are actually people who have never really taken the course. Yun. Tapos Na-try another niyo na one po is bang you never... to experience, sige po. Yes. No, like example, you never hike alone. Oo. At least may kasama ka, di ba? Oo. Have you ever experienced po na merong wildlife kang nakita? Like, yan nga, yung mga bears or boars, mga Una-una, bears is not endemic to the Philippines. oo. or Wala tayo sa Amerikano, sa Europe. yun lang kasi pinapanood ko eh. Boars, oo, meron. Pero wala pa nakikitang boars. Ahas, meron. Oo. No? Snakes. But mostly, yung nakikita ko is of the non-poisonous type. So, I've seen yung yung maliit na deer. Oo. Pinandok. Bambi. Yun, I've seen the maliit na deer. Pinandok. Baboy Yun. damo, nabanggit mo ba? Oo. Baboy Ay, wala damo. pa akong nakikitang baboy damo. Hindi, Ikaw nakakita ka na ba, Dayan? parang merong nagkwento lang na meron while we were hiking. So hindi ko nakita personally, pero parang may nakita isa sa mga kasabay ko. Oh, siguro siya makakita. Mga birds, nakikita namin, different types of birds. Ganda yung mga birds din. Hmm. Tsaka yung mga mossy trees actually, yung natuwa ako sa Kalatungan. Mossy Oo. trees, yung parang mystical talaga, na parang Oo. kami sa paradise.
Para ka nasa loob Tsaka yung ng aquarium. yung malalaman mo yung Kalatungan is a fountain that's not really Visited. people that yeah. are not really visit because yung Correct. yung trails nila moss yun eh. Para ka nasa carpet, Oo. sarap-sarap sa paa, Oo. parang carpet ka talaga, nag-alalangkad ka sa carpet. Ay, Ang ganda. isa pa TB, ang isang warning also in Philippines would be, is it still a threat, mga NPA? Ayun. Wala na. Panahon ng tatay mo yun. Kaya, Kaya nga ikaw nung tinatanong panahon ko. namin mga millennial, wala na kami nakikita ng NPA. Kasi yung tanong din ng isang lady bosses, she's not here right now, but what she asked is kung appropriate ba magsuot ng mga camouflage, ng mga beige, mga Earth natural tones. colors. Oo. Actually, we discourage you from wearing camouflage Earth tones. because Correct. Hindi kayo even if I'm saying na walang NPA or whatever, people might mistake you for being a insurgent or a soldier or something Guerrilla. like that. Oo. Or guerrilla or something like that. So you have to identify really yourself as a civilian. Wearing earth toned clothing naman, okay lang yan, pero it's better to wear darker clothing because pag nadumihan yung darker clothing, Correct. at least hindi halata, di ba? Oo. Ganda, fashionable ka pa rin, Oo. di ba? Or even brightly colored clothing like orange. Oo. You know why? Paano Because if you kita? get lost, it's easier for Yeah, people to easier look for spot you. Correct. Mm-mm. Yeah. O mai-spot ka if you get lost. Or if you have an accident, nahulog ka. Di ba? And if you're searching in an area, mas makikita ka kung naka-bright clothing ka. Mm-mm. Tama nga. So bright clothing is better for safety reasons. Correct. Mm-mm. Any more questions, girls, before Diba? we wrap up? So far ako. Yung ba yung mga anak mo kanina? Yung anak mo tsaka yung husband mo? Yes po. Talaga? Yun yung kagandahan, TB, no, nung pandemic, maraming lumabas talaga and then natutong mag-hike, mag-mountaineer. Oo. Kasi Oo, exploring marami nag-cycle, local sites. Exploring yes. yes. Oo. You know, this Napagod- country of ours, di ba, Dayan? Ang ganda-ganda nitong bayan Yeah. natin. Oo. We should explore this country. Yeah, both diving sites and mountains. Yes. Thank you, TB. Ang ganda-ganda. Thank you so much. Oo, Na thank you. unlakan mo kami sa Thank you po, inyong sir. mga kaalaman mula nung Thank you. 19 kopong-kopong. Oo. 90 kopong-kopong, ganon. So, mula sa kaboses ninyo maghahanap ng rest in peace sign bago maghukay para tumae, si Ginny Lakay. Mula sa kaboses yung lagi nang magbabaon ng off lotion, Jean Cubillas. At mula sa kaboses niyong may insekto sa panty, si D. Kami Kami ang Lady, Bosses! TB. Thank you, TB. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.